Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Update po tayo sa kaso ng Starbucks Philippines. Kaso kasi iimbestigahan na po yung ginawa nilang sariling patakaran na maglilimit ng one food and one drink sa bawat senior or PWD na mag-a-avail ng kanilang mga products. So, i-re-upload ko po yung video ko na ginawa sa isang channel ko po, yung pong Tito Manny TV. And at the same time, hihingi ko na rin po ang suporta ninyo to come and visit my other channel, yung pong Tito Manny TV, at pakisubscribe na rin po. At kung paano nyo po sinuportahan itong usapang Tito Manny, sana po masuportahan nyo rin and help me grow that channel. So ito po para malinawan po tayong mga seniors. Ano po ba ang dapat natin gawin kung tayo man ay maka-experience nitong mga food spots na hindi po tumutupad sa batas tungkol sa 20% discount ng mga senior at PWD. Let's watch this. Starbucks, paiimbestigahan ng Kongreso? Kung maaalala po natin, a few days ago naglabas po ang Starbucks Philippines ng advisory na simula January 15, limitado na po sa one drink and one food item ang bibigyan nila ng discount sa mga seniors and PWDs. Meron na po ba sa inyo ang nakapunta na ng Starbucks mula noong January 15? At kung kayo ay senior, itinuloy po ba itong kanilang advisory na isang drink lang at isang pagkain per senior at PWD? So ito po, paiimbestigahan po at malamang ay makasuhan ang Starbucks Philippines. Sabi po dito sa balita from CNN Philippines, Romualdez orders House probe into firms not granting discounts to PWD's seniors. House Speaker Martin Romualdez ordered an investigation into reports on business establishments not properly granting discounts and privileges to persons with disabilities and senior citizens. Laws granting benefits to our senior citizens and PWDs should be strictly followed and implemented. And if there are several instances of the improper grant of these privileges and benefits, it becomes the common practice. So it cannot remain unchecked. Dahil tulad nga ng sinabi ko, kung napanood niyo yung isang episode ko, hindi lang po Starbucks ang gumagawa nito. Nabanggit ko po yung mga personal experiences ko sa Jollibee Aurora Boulevard, sa SNR Farmers Cubao, at sa Tropical Hut Farmers Cubao din. Although sinasabi ko naman na hindi po lahat ng branches nila ay ganon ang patakaran. Dahil tulad ng sinabi ko, sa ibang Jollibee branches, lahat naman po ng orderin ng isang senior o PWD as long as sila mismo ang magkukonsume nun, binibigyan po nila ng discount. So ito na nga, napansin itong ginawa ng Starbucks Philippines. Dahil nga ang nangyayari kapag ginawa ng isang food establishment at sila ay nakalusot sa hindi tamang pagbibigay ng 20% discount, sumusunod po yung ibang establishments. At sinabi nga rito, nagiging common practice tuloy dahil hindi sila nasisita. At malamang kasi, itong mga seniors and PWDs hindi nag-aaksaya ng panahon na sila ay isumbong sa DTI or kung saan man dapat magsumbong kapag may mga ganito mga malpractices. So ito na po sana ang simula sa mga food joints na hindi sumusunod sa discounts. Sabi po dito, Republic Act number 9994 or the Expanded Seniors Act of 2010 and Republic Act 10754 or an act expanding the benefits and privileges of PWDs mandate the grant of 20% discount and exemption from the value-added tax to senior citizens and PWDs for purchases, transportation, and other services. Romualdez said among the possible violations was a policy of a known coffee shop chain which allegedly limits the mandatory 20% discount and VAT exemption to only one food item and one drink per visit for seniors and PWDs. Hindi po binanggit dito kung anong coffee shop yan, pero yan po ang Starbucks Philippines. Sinabi po ni Romualdez that investigation aims to correct the wrong implementation and other misconceptions of firms.
Probing the issue will address the concerns of the PWDs and elderlies. Sabi pa ni Speaker Romualdez, he urges the Department of Social Welfare and Development and the National Council on Disability Affairs to ensure businesses rightfully implement updated laws. He also emphasized the need to properly grant the discounts to beneficiaries but also take into account the prevention of abuse of the privileges, which is totoo naman po. Naaabuso po kasi yan. A few months ago, alam ko nagkaroon ng crackdown sa mga fake IDs ng seniors at lalo na sa mga PWDs. At in-invalidate nila yung mga peking PWD IDs. Sa senior naman kasi, madaling makita kung ikaw ay senior na. Magpakita ka lang ng ibang IDs mo kung kailan ang birth date mo at makikita nila doon kung kailan ka pinanganak to validate na ikaw nga ay senior citizen. Yan po ay kung wala pa kayong senior citizen ID card. So sabi naman ng iba, lip service lang yan. Hindi nila tutuluyan ng Starbucks na yan. Dahil meron naman ng mga nagreklamo tungkol dyan sa mga hotels, restaurants na hindi sumusunod sa pagbigay nila ng tamang discount sa mga seniors and PWDs. Pero meron na pong nasampulan yan. Sabi rin po dito sa CNN Philippines, Pasig Hotel execs charged after refusing to grant senior citizens discount. The Pasig City Prosecutor's Office filed 2 cases against 2 officials of a hotel in the city after they allegedly denied a senior citizen her 20% discount. The prosecutors recommended setting the bail for the respondents at 36,000 pesos each. Yung pong kaso ay nag-ugat sa complaint ng isang Melinda Rada ng Quezon City through her lawyer Romulo Macalintal, when the senior citizen was denied the 20% senior citizen discount during her stay on November 25 to 27, 2022. Sabi po dun sa resolusyon, Rada was only given the 12% value-added tax exemption as the hotel's management claimed that its rate was already on promo. So, iyan po ang pinalalabas ng mga establishments. Madalas po yan. Kapag may promo ang restaurants or yung mga food chains, sasabihin nila sa mga seniors and PWD, wala na pong discount yan kasi naka-promo po yan. Madalas po namin ma-encounter yan. Porque may promo, hindi na nila ibibigay yung 20% discount nyo. Which is, madalas naman namin kinu-question. Kasi ang dahilan namin, nag-promo kayo for everybody. So, saan napunta yung discount ng mga seniors and PWDs? Dahil kung regular at wala yung promo ninyo, nagbibigay kayo ng discount sa mga seniors and PWDs. Ngayon, nag-promo kayo para sa lahat na. Binura nyo na yung discount ng seniors sa PWDs. Hindi ba dapat kung magpo-promo kayo, nandun pa rin dapat at kailangan nyo pa rin bawasan ng 20% discount yung mga seniors and PWDs? Although ngayon, may mga establishments na ganito ang ginagawa. Sige po, bibigyan namin kayo ng discount, pero ibabalik po natin sa original price, saka natin babawasan ng discount. Which is pwede naman. Kasi madalas po yan, kahit na ibalik nila sa regular price yung nakapromong mga items, lalabas pa rin pong mas mababa pa rin siya ng a few pesos kesa doon sa promo price nila. Which is fair enough. Kesa naman sa wala kayong makuhang discount. Ilan beses na po namin naranasan yan. Sasabihin sa amin, wala na po yung discount kasi nakapromo na. Pag kami nagreklamo, i-offer na nila yan. Sige po, bibigyan namin kayong discount pero ibabalik po natin sa original price. Ngayon, pag kinumpute naman yung original price at binawasan ng 20% discount sa kayong 12% na VAT, mas mababa pa rin po kaysa dun sa promo price nila. So, kapag kayo ay naka-encounter ng ganito at sinabi sa inyo na wala na pong discount kasi naka-promo po yan, yan po ang dapat nyo sabihin. Hindi pwedeng mawala yung 20% discount, ibalik nyo sa original price kung ano man yung mga items na kasama dun sa promo, i-compute ninyo, i-minus ninyo yung dapat i-minus at makikita nyo po, mas mababa pa rin siya ng konti, although a few pesos na lang, kesa dun sa promo price. Which is okay pa rin. Kasi hindi porke naka-promo yan,
aalisin mo na yung privilege ng mga seniors and PWDs. So kung ganito naman ang sasabihin nila na sige po, pwede po may discount pero ibabalik natin sa original price, okay lang po yun. Kasi ako na po magsasabi sa inyo, dahil through my experiences, mas mababa pa rin po lalabas yung original price na tinanggalan ng discount kesa po doon sa promo nila. So may nasampulan na itong hotel sa Pasig, kinasuhan yung mga executives nila, pero ang dahilan nila nakapromo na daw, pero hindi pa rin sila lumusot. So itong mga food establishments na to, huwag nyo nang hintayin na mag-alay Starbucks kayo. Pero kanina po, napanood ko sa 24 oras na nagbigay ng pahayag ang Starbucks Philippines at sinabi nilang nagkaroon lang daw ng misunderstanding. At handa naman daw silang ibigay yung kaukulang 20% discount at yung 12% VAT exemption. Paano magkakaroon ng misunderstanding? Napakalinaw nung advisory ninyo na sinabi nyo na starting January 15, limitado na sa 1 drink, 1 food item ang bawat senior at PWD per visit. Ngayon, porke kayo ay na-call out, napakadaling magdahilan na misunderstanding lang ang lahat. So titingnan po natin kung ano ang magiging hakbang kung tutuluyan nga itong imbestigahan at kasuhan tulad ng ginawa nila dun sa Pasig Hotel. Ibigay nyo yung tamang discount ng mga seniors and PWDs. Ngayon, kung kayo ay nakapromo, gawin nyo yung ginagawa ng ibang establishments. Ibalik nyo sa dating presyo dun sa original price, saka nyo tanggalin yung kaukulang discount and value-added tax. So alam nyo ang gagawin ko? Babalikan ko yung tatlong sinabi kong branches, yung sa Jollibee Aurora, sa SNR sa Cubao, at yung Tropical Hut dyan sa Farmers Cubao. Titignan ko kung sila ay tatalima na or susunod na sila sa tamang pagbigay ng discount. Kung hindi, ipaalam ko sa kanila yung kaso ng Starbucks Philippines. So dapat kung meron tayong mga na-encounter na ganyan, yung mga establishments na hindi nagbibigay ng proper discount, tumawag po tayo o magsadya sa DTI at maghain po tayo ng reklamo. Kasi hindi naman tayo lahat tulad itong senior na nanalo sa kaso niya. Tingnan nyo, ang kanyang abogado ay si Makalintal pa. Marami naman sa ating mga seniors na wala naman ng trabaho. Paano pa natin kakayanin magbayad ng attorney? So, magsumbong na lang po tayo sa DTI at tingnan natin kung ano ang hakbang na gagawin nila. Lalo na at may president na. Sa tingin ko, matatakot na yung mga ibang food establishments at sila ay susunod na sa batas at ibibigay na yung kaukulang discount para sa mga seniors and PWDs. So, ayan. Malinaw po na nasa batas po yan, yung 20% discount na yan na binibigay sa ating mga seniors and PWDs. At kapag kayo naka-experience na hindi sila tumutupad sa pagbigay ng tamang discount, pwede nyo pong isample sa kanila itong mangyayari sa Starbucks Philippines. Hindi naman po tayo humihingi ng sobra-sobrang discount. Ang atin lang po ay ibigay kung ano yung para sa atin. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I'll see you next time. Peace.